Oh my God. Yan, isa pang magandang umaga sa ating lahat. Isang malamig na umaga. Amen! Ayan, tapos na po yung mainit. Tagbasa naman. Tagbasa, tagputik. Ayan, kaya yung paligid po natin, basa at maputik. Ganun pa man, hindi po yan dahilan para hindi po tayo sumamba sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So, batiin po natin yung mga katabi natin, mga kapatid natin. Good morning! God bless you! Ayan. At yung mga bata, yan, habang hindi umuulan, doon po sila sa ating pwesto, yung mga bata po natin. Ayan. Amen. Sige po, tayo po ay manalangin muna bago po ako magpasimula sa ibang mga bagay na nais kong ibahagi po sa inyo. Hallelujah. Yung mga magka-birthday, medyo matagal pa yung mga pagitan nila. So sige po, wala po magbe-birthday this week. Sa 22 pa, Tatay Chris, alam mo na yan. Linggo, eksakto, Tay. Paano ba yan? Yan, sa 22. Huwag kayong mawawala. Sa 22, yan. Sige po, tayo po ay manalangin na. Nala mo ba ang lahat? Yes. May Biblia kayo? Yes. Ayan, dapat po meron tayong mga Biblia, again and again. Sumasamba tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya dapat nakikita, nababasa niyo po yung ating pinag-aaralan dito. Hallelujah. Purihin ka, o aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa umaga na to. Pinadakila ka namin. Nawa, simula pa kanina. Nalugod ka sa bawat isa. Nalugod ka sa amin kung paano ka namin inalayan ng pagsamba sa pamamagitan ng awitin, Panginoon. At dalangin namin, O Diyos, sa mga iba pa po namin gawain, magpatuloy. Ang layunin namin, Panginoon, ay mabigyan ka ng kaluguran sa umaga na to. At patuloy namin nilulog sa iyo ang mga tao na merong hindi maganda sa kanilang mga katawan. Si Violeta Postejos, kasamahan po ni Nanay Sally, namamaga ang alak-alakan, Panginoon, Lord, ano man yung cause? Bakit namamaga yung alak-alakan niya? We pray for your healing touch right now, in Jesus' name. At higit sa lahat, ang dinadalangin po namin, kumilala siya sa iyo, sumamba siya sa iyo, buhiin ka niya at dakilain, isuko niya sa iyo ang kanyang buhay, God. Ganon din si Polo, Panginoon, na namamaga pa rin ang kamay, at yung pain na nararamdaman niya sa kamay niya, mawala na po to, in Jesus' name, Lord God. At each and every one of us here, Lord God, alam mo kung ano yung mga dala-dala ng bawat isa. We just give it all to you right now, in Jesus' name. Because we know you care for us, and we know that you love us, Lord God. Kaya dalangin namin, Panginoon, patuloy ka namin mapapurihan, maitaas ang pangalan mo, masamba ka namin, maunawaan namin ang salita mo, maintindihan namin, matanggap namin, masunod namin, Panginoon, ang iyong mga salita sa umaga na to. In Jesus' name, Amen! Amen! Hallelujah! Ayan, lakas ng palakpak niyo, no? Halatang nag-alusal kayo. Amen. Tinatamad kayo? Tinatamad po kayo dahil ang panahon ay nakakatamad. No? Sana hindi kayo nakakapektuhan ng ganyan, lalo na po kapag kayo ay nasa sambahan. So bago po ako magsimula, nais ko lamang po magbanggit ng mga ilang bagay. Like for example, yung nangyari sa atin noong nakaraang linggo, meron po tayong bisita, si Missionary Johan, no? Nais ko humingi ng pasensya dahil hindi ko po na-translate ng may kaayusan yung kanyang sinasabi. Dahil sa totoo lang po, that was the first time na meron kaming close encounter ni missionary. Hindi ko po talaga siya nakakausap. Kahit po pumupunta kami ng Dasma, siya'y nagtuturo doon. Nakikinig lang po kami, hindi po kami katulad din ng Pastor John na nakakausap ko. Si missionary po, hindi ko siya nakakausap ng malapitan. Yun lang, yung linggo lang na yun. Kaya hindi ko alam kung paano ko siya. Unlike them, sanay na silang, di ba? Si Pastor Joe, sanay niya nang i-translate si ano. Kasi kabisado na nila yung isa't isa. So, hindi pala madali yung ganoong
ginagawa. Kaya pasensya na po kayo kung hindi po pa masyadong gamay si Missionary Johan. But anyway, naiintindihan niyo naman po, di ba? I think so far, so good. The heart of Jesus, yung itinuro po ni Missionary Johan. At pangalawa, gusto kong sabihin sa inyo at ibahagi na rin sa inyo na noong nakaraang Biyernes po, kami po ay umattend ng seminar doon sa DASMA, hindi po sa International Mission, kung hindi sa Meals and Values Pack, na kung saan magagamit po natin itong feeding program sa mga bata. So, ito po ay tool, mahalagang tool or aid or tulong. Ayan po tool or aid or tulong para, kaya natin to gagawin, hindi lang basta makapagpakain. Gagawin po natin to again and again to share the Word of God kahit sa mga bata, and target natin yung mga magulang ng mga bata na mapipid po natin. Amen. So, ito po yung manapa. Ito. Ayan. Isang box po yung naiuwi lang namin ni TRC. Hirap na kami sa totoo lang. Nabutan pa kami ng ulan. Mabigat po. Yung nasa ice box po yung kabuuan ng laman nito. Isang box, 36 pieces. Buti na lang, nag-offer po si Pastor Junel sa amin na siya na magbit-bit ng isang box. Kung hindi namin alam paano kami uuwi ni Ate RC. May mga dala kaming eco bag, pero puno doon sa 36 pieces yung dala naming eco bag. Kaya sabi ko, Pastor Junel, dalhin mo na lang yan pag pupunta ka sa amin sa Sunday. Kaya salamat sa buhay mo ng ating kapatid na si Pastor Junel. So ito po, itong gagamitin natin na ito na pang-feeding program, hindi po tayo basta magpapakain. So ayusin po natin itong mabuti. Bakit? Kailangan po ito ng 4M. Ano yung 4M? Kailangan po natin ng manpower. Amen! Okay. Pag sinabing manpower, kailangan po natin ng mga tao. Pagka tayo po ay magpipiding program. Amen po ba? Yes. Yan. Tapos method. Kailangan may sistema tayo, may rules, may do's and don'ts tayo sa gagawin nating feeding program. And then machine. Yung mga gagamitin natin sa pagluluto, syempre kailangan meron tayo dyan. Yung po yung tinatawag na machine. And money. Bakit kailangan ng pera? Kasi po, ito po ay niluluto, nalahukan pa ito ng sahog. Hindi po siya basta ganito lang. Pero masustansya po ito. Ito po ay imported. Amen. Wala po itong bayad. Kung hindi, nagbigay lang po tayo ng relational cost fee. Yung tawag po nila doon na 100 pesos. So 100 pesos, meron na tayong isang box na ganito. Kaya dalawang box yung ganito natin kasi dalawa kami ni Ate RC. Amen po. So ito po, kaya yung 100 pesos po ngayon, pinaliwanag naman nila sa amin, hindi naman din talaga sasapat kasi kinukuha po nila ito sa costo. Pag dumating po kasi ito sa, ano tawag doon, yung malalaking, container. Kaya kukuhanin nila sa custom doon may bayad. Nagbabayad sila 150,000 pesos. Opo. Kaya yung 100 pesos natin, wala naman talaga ito doon sa binabayad nila. Pero again, it is a ministry, kaya kahit paano, ay yung bagay na yun, kung ano man yung mapupuntahan ng 100 pesos na pinagkaloob natin, ay ang Diyos na po ang nagkakaloob doon sa mga namamahala o namumuno po nitong ating manapa. Kaya po, mamaya pwede niyong tignan, ando po, nasa icebox natin lahat ng, kasi after ng DASMA, diniretso na po namin dito sa church noong Friday afternoon. Dito na po kami dumiretso ni RC. At kasama po doon sa binigay nila, ito po, napakaraming flyers. Ayan. At colored pa po ito. Yan, colored pa po ito. Kasi ang plano namin, gagawa tayo, di ba na? Pero ngayon, di na tayo gagawa. Napakabuti ng Diyos. So, may magagamit na po tayo. Yan, pag tayo po ay nag-evangelism, so, dito kasi sa likod, may blanco po yan.
intended na maging blanco, lalagyan ng pangalan ng church, tatatakan po muna natin, and then contact number. Para yung mga gustong, hopefully, meron pumontak sa atin if ever na tayo po mag-evangelize. So, at meron pa po tayong devotional book na natanggap. Tigil sa community RC, sayang hindi ko po nadala. Yung devotional book na yun ay mga totoong karanasan ng mga naging Kristiyanong mga tao. Kaya napakaganda po niya kasi it's a true story. Mga naranasan ng mga naging Kristiyano, mga iba-iba po. May Muslim, ayan. So ito po, magagamit naman natin ito sa ating evangelism. Napakarami po niyan. Kaya we are blessed. Amen po ba? Mapalad po tayo dahil nakakakilala po tayo o pinapadala ng Panginoon. Yung mga nakikilala din natin mga pastor para makaisa po natin sa mga ganitong uri ng gawain. At isa pa po magandang balita ay binigay nila yung mga contact kung saan pwede makipag-usap sa mga namimigay ng Bible, yung Solid Rock Foundation. So, lahat po ng yan ay ipapanalangin natin and hopefully ay magkaroon tayo ng pagkakataon na sila po ay makontak natin at kung loobin ng Panginoon, mapagbigyan po tayo, magkakaroon din tayo ng Biblia para magamit din po natin para sa evangelism. Hindi po para sa ating mga sarili, kung hindi para sa mga tao na babahaginan po natin ang salita ng Diyos. Kasi kayo, kaya nyo naman bumili ng Bible. Tama po ba? Kaya nyo naman bumili ng Bible po ninyo. So yung mga kung sakali magkakaroon tayo ng mga free Bible, ipamimigay din po natin yan sa mga mababahaginan po natin ng mga tao. Eh, sabi nila, kung talaga makakausap po natin sila, pwede rin silang imbitahan and they will do evangelism, sila na po yung bahala din. No, kumbaga, i-assist na lang natin. So, lahat po ng ito, ipanalangin natin para po sa mga darating na panahon na magiging gawain po natin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon! Nakakatuwa po. Bababa ko lang. Ilakita ko lamang po sa inyo. Ibayan. Ayan, salamat sa Diyos. Tayo po ay nadako na sa ating pag-aaral. Ayan. Sinamantala ko lang yung pagkakataon na makapagbigay po ako ng update. Ano na po yung nangyayari sa atin, saan kami pumupunta, anong ginagawa namin. Ayan po yung mga pinupuntahan at ginagawa po natin. Amen. Buksan po natin ating mga Biblia sa John chapter 6, verses 66 to 69. John 1 sa Tagalog. Ayan, si kapatid na Kerwin, walang Bible. Meron tayong Bible dyan, kapatid. John chapter 6, verses 66 to 69. Nakita na po natin? John 6, 66 to 69. 1. Yun po yung babasahin natin ngayon sa 1. Hindi po first John ha, John lang. John 6, 66 to 69, basahin po natin. Mula noon, marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, ibig ba din niyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak namin kayo ang banal ng Diyos. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa salita na pag-aaralan po namin ngayon.
Banal na Espiritu, ikaw po yung aming tagapagturo, kaya pangunahan niyo po kami, even in Lord God. In Jesus' name, Amen. May pinagmulan po ito kung bakit sinabi yan na marami yung nawala sa mga alagad ni Kristo, marami yung umalis, marami yung iniwan si Jesus Christ during this time. Mahaba po itong John chapter 6. Basahin nyo na lamang po, pero ang talagang pinagmulan niya, sabi sa kanila ni Jesus, hinahanap nyo ako kasi kung nakakakain kayo. Yung po, meron pong bahagi dyan, hindi ako nagsabi nun ha, si Jesus Christ po mismo ang nagsabi niya kung bakit siya hinahanap. Dahil meron silang nakukuha, meron silang nahihita kay Jesus Christ. Kumbaga po, kung i-connect po natin doon sa turo ni Missionary Johan nung nakaraang linggo, di ba, dinemo niya pa? Yung mga anak niya, pag umuwi siya, gustong-gusto siya, masaya-saya nila. Bakit? Doon sa pasalubong. Doon sila masaya. Tayo rin, masaya rin tayo kapag tayo ay merong nakukuha sa ating Diyos. Pag nasasagot po yung panalangin natin, masaya tayo. No? Kumbaga, meron kang benepisyo, no, na nakukuha. So, ganito po yung pinaka-konsepto ng mga usapan ng mga alagad ng Panginoong Jesus. Yung 12 disciples niya po, yun yung kanyang core. Pinaka-leader niya yun, no? So, meron pa siyang iba pang mga alagad. Itong mga ibang alagad na to, yun yung nang-iwan, no, yung sinasabi na binasa natin dito on verse 66, sila yung mga nang-iwan at tumalikod sa ating Panginoong Jesus. Amen. Kasi hindi nila matanggap yung sinasabi ni Jesus Christ. Amen. So, kung titignan din po natin, no, connect po ito. Kaya i-connect ko po sa inyo. Nung nakaraan namang Miyerkules na nagturo si Sister Tess sa atin, ang tinuro naman niya ay mga pagtitiis na nararanasan ng mga Kristiyano katulad po natin. Tama po ba? Ngayon, ang tanong ko sa inyo, kung aalis kayo dahil sa mga hirap, sa mga iisin, sa mga problema, dahil sa inyong mga sakit karamdaman, o kung ano man yung nararanasan nyo ngayon, kung aalis kayo, saan kayo pupunta? Yan. May higit pa ba kay Jesus? Kung iiwan nyo rin si Jesus Christ, kasama katulad nitong mga ibang alagad ni Kristo, na tinalikuran si Jesus Christ mismo, saan kayo pupunta? Saan tayo pupunta? Meron pa bang iba makapagbibigay sa atin na katulad na maibibigay ng ating Panginoong Jesus? Meron pa bang ibang Jesus Christ na pwedeng mapango pa uli sa krus at mamatay? Kung aalis at tatalikuran din natin si Kristo, saan ka pupunta, kapatid? Dahil sa mga nararanasan mong hirap, saan ka pupunta? Bibitaw ka na, aalis ka na, hirap ka na. Kung kailan ako na-born again, saka dumami ang problema ko. Kung kailan ako na-born again, saka ako hirap na hirap. Ayoko na. Hindi na lang ako mag-born again. Hindi naman yung pagiging born again ang tinalikuran mo kapag kaganyan, kung hindi ang Diyos mismo. Amen. Ano po? Kapag tumigil ka sa buhay ng pagiging Kristiyano mo, sino ang ibang magbibigay buhay sa iyo? Naisip niyo na po ba yan? Kapag tumigil ka, o maaaring nag-iisip ka na ngayon, ayoko na, titigil na ako. E di tumigil ka, bakit? Sino pinagmamalakihan mo? Sa Diyos, walang mawawala sa Diyos. Tama mo ba? Kung sabihin man natin, ayoko na, napapagod na ako, puro na lang ganito yung nararanasan ko, puro hirap na lang. Kung hindi ka magpapapigil, hindi titigil ka, sino mawawalan? Ang Diyos ba yung mawawalan? Hindi po. Meron ka pa bang ibang nakikita makapagbibigay sa'yo ng buhay na walang hanggan bukod sa Diyos? Meron pa ba? Baka maisalba ka ng mga problema mo. Tama? Baka maisalba ka ng mga kabigatan mo. Baka maisalba ka ng mga tiisip mo. Baka yun yung nasa sa isip natin. Amen. Wala na po tayong makikita. Kung aalis ka sa church, dahil sa mga nararanasan mo, mga kapatid,
kapatiran dyan, ayoko na makita yung mga yan. Ganyan ang mga ugali nila. Kung aalis ka sa church, saan ka pupunta? Lilipat ka sa ibang church? Bakit? Perfecto ba yung lilipatan mo? Yung mga tao ba doon, maayos din ba silang lahat? Matitino din ba silang lahat? Wala ka ba talagang masasabi sa kanila? Doon sa lilipatan mo kung aalis ka sa isang iglesia? Alam niyo ba na ang bawat Kristiyano alam ng Diyos kung saan niya ito ilalagay? Amen? Alam po ng Diyos kung saan niya tayo inilalagay. Alam niya kung saan tayo nararapat. Ngayon, kung aalis ka, kung saan ka nilagay ni Kristo, saan ka pupunta? Pwede na lang po talaga kung lilipat ng bahay, uuwi na ng probinsya, yun yung mga excusable. No? Pero kung dahil sa meron kang mga sinasabi, meron kang mga nakikita, merong problema, kaya ka aalis dito, alin bang church yung walang problema? Sige nga po, magsabi kayo sa akin, meron po bang church na walang problema? Kahit naman mega church, may problema yan eh. Hindi na nga lang nila pinapaalam kasi within their core, sila na lang nag-uusap. Amen po ba? No? Hindi ko sinasabi yung hindi maganda ang malaking church. Pinapangarap po natin yan. Kaya nga lagi natin sinasabi, pag-pray niya yung mga upuan na walang nakaupo. Dahil gusto natin mapuno ito ng mga taong sasamba sa ating Panginoong Diyos. Bakit? Tayo mga tagapaglingkod ni Kristo, gusto natin makasama tayo, maging daan tayo para yung kaharian ng Diyos na inihanda niya para sa kanyang mga anak ay mapuno. Dahil yun ang gusto ng Diyos. Kung siyang masusunod, gusto niya lahat maligtas. Pero kasi yung mga tao minsan, sila na yung nagdidesisyon sa buhay po nila. Ngayon, magdidesisyon ka rin sa buhay mo. Kung aalis ka, nabibigatan ka, nahihirapan ka, may problema ka. Sinong tao walang problema? Taas ng kamay. Meron ba dito walang problema? Kung wala ka ng problema, baka nandun ka na 6 feet below the ground. Tama po? Lahat ng tao may problema. Iba-iba lang. Kapag Kristiyano, hindi naman din sinabing pag Kristiyano ka na, mawawala ka ng problema. Hindi. Hindi po totoo yan. Kaya nga sabi nila dito, binasa po natin sa main verse natin, kasi tinalikuran marami. Sabi dyan, mula noon marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Anong mabigat na dahilan mo para iwan mo si Kristo? Ayan, nare-realize mo ba natin to? Ano yung magiging dahilan mo para iwan mo si Kristo? Para talikuran mo si Kristo? Para iwan mo yung magiging Kristiyano? Ano yung pinaka-magiging dahilan mo, kapatid? Para ipagpalit mo si Kristo. Anong sabi ni Pedro? Buti na lang, matalino si Pedro. At siya po talaga ay merong banal na spirito. Ang sabi ni Pedro, kaya nga sabi niya doon sa 12 aalis din ba kayo? Diba? Version ko po yun. Pero meron iba dito. Ibig din ba ninyong umalis? Ayan. Ikaw, tanungin mo sa sarili mo, ibig mo bang umalis? Ibig mo bang tumigil? Nahihirapan ka na? Napapagod ka na? Titigil ka na? Aalis ka na? Ayawan na? Sige, umalis ka. Kaya lang, saan ka pupunta? Anong buhay ang meron ka? Anong buhay ang magkakaroon ka? Hiwalay kay Kristo. Aba, pwede namang manalangin sa bahay lang. Maaaring pwede pong gawing katwiran yan. Tama po? Umalis ako sa church, bakit? Ang Diyos naman, sabi, ang Diyos ay nandoon sa lahat ng dako. Kaya kahit nasa bahay ako, okay lang. Ay, hindi. Balikan mo yung history. Bakit pinaalis ng Diyos ang mga Israelita sa Ehipto? Bakit? Dahil alipin sila? Hindi. Para ano? Para sumamba sila
Doon sa bundok kung saan niya gustong sambahin siya ng mga Israelita. Nabasa niyo po ba yun? Amen? Kasi kung saan lang pala, pwede naman pala, eh di wag nang alisin yung mga Israelita dyan sa Egypto. Dumami na sila doon eh. Kaya nga yung paraon nangangambang maigi kasi ang dami na nila. Kaya talagang pinahirapan niyang maigi yung mga Israelita. Kasi nung panahon nila na yun, talaga pong uso yung yung conquering nation, yung sinasakop. Sakupan sila ng sakupan. Di mo ba? Yung mga nagbabasa ng Biblia sa inyo, alam, naiintindihan ako. Kung hindi ka nagbabasa ng Biblia, hindi mo talaga naiintindihan yung sinasabi ko. Kaya maganda, nagbabasa po tayo ng Bible. Amen. So kung titignan mo dito, ano yung magiging dahilan mo para umalis? Para humiwalay kay Kristo? No? Ano yung magiging mabigat na dahilan o rason para iwan mo ang pagiging Kristiyano mo? Kasi bakit po natin ito pinag-aaralan? Marami pong umaalis. Marami pong pumatalikod. Marami po ang umaayaw. Pag nakakaranas na po sila ng mga hirap, katulad nga ng tinuro sa atin ng Miyerkules, pag nakakaranas na ng hirap, pagdurusan, ayaw na. Iisipin, wala namang naitutulong ang Diyos. Wala namang ginagawa ang Diyos. Bakit nahirap ako ng ganito? Tama po. Ngayon, kayo, nakakaranas kayo ng mga paghihirap, alam ko. Nakakaranas kayo ng mga tiisin, napapagod kayo. Tama? Lahat yan, nararanasan po ninyo. Yan ba yung magiging dahilan para iwan mo si Kristo? Nagugutom ka, yan ba yung magiging dahilan mo para iwan mo si Kristo? Talikuran mo rin siya, katulad nitong mga, ito po ang sabi alagad na rin po niya, alagad na niya, tumalikod pa sa kanya. Amen. Kaya sabi ni Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Saka, kung ikaw sasagot, saan ka nga ba pupunta? Kanino ka pa pupuntang Diyos? Magpapalit ka ng Diyos? Sige, magpalit ka. Tingnan natin kung mabigyan ka ng eternal life, na talagang masarap na eternal life nung ipapalit mo Diyos kay Jesucristo. Hindi po tayo nagtatakutan dito. Sinasabi natin, inaaral natin, ano itong nasa Biblia. And then sa ating buhay, dahil naman talaga tayo, nakakaranas tayo ng iba't ibang tiisin, pagdurusa, paghihirap, sakripisyo, pagod, at iba-iba pa. Pero hindi yung dahilan para talikuran mo si Kristo. Umalis ka man sa church, ang church pa din yan. Amen. Iwan man tayo ng iba, ito, mananatili po ito. Bakit? Ang Diyos ang nagbukas nito Ang Diyos lang ang makapagsasara nito. Kapag siya nagbukas, siya lang makapagsasara. Marami ng taon, meron may gustong isara na ito. Hindi po na pangyayari. Bakit? Hindi kalooban ng Diyos kasi siya yung nagbukas nito. Hindi naman tao yung nagbukas nito Kaya kung aalis ka, mananatili ang iglesia. Ikaw, asa ng buhay mo? Ano mangyayari sa'yo? Kung aalis ka, hihiwalay ka. Tama? Paano kung dito ka talaga nilagay? Tapos iiwan mo yung iglesia kung saan ka inilagay ni Kristo. Amen. Kaya nga anong sabi natin, tayo po'y pamilya rito. Kaya nga yan, sambahayan. Nagtuturingan tayong pamilya. Kaya kapag nawawala, hinahanap. Kaya kung nawawala kayo, hinahanap kayo, huwag kayong maiinis. Buti nga hinahanap ka. Mahirap di ka nahanapin. Ngayon, kung ayaw magpahanap, walang tayong magagawa doon. Ayaw magpahanap Mahirap hanapin yung mga ayaw magpahanap. Naiintindihan niyo po? Parang ganito, mahirap gisingin yung taong gising.
Oo, hindi mo talaga magigising yun. Kasi gising na siya eh. Ayaw niya na tumayo. Tama po. Parang ganito rin kay Pedro. Dapat ganito ay isipin natin. Kung alis ako, Panginoon, saan ka ako pupunta? Eh, ikaw na nga yung nagbibigay buhay na walang hanggan. Sino pa bang ibang sige po, magsabi kayo, meron pa bang ibang makapagbibigay ng buhay na walang hanggan bukod kay Kristo? Wala na. Wala po, wala. Kahit si Allah. O kahit pa sino mga naging sikat na propeta, sikat na pastor, namatay na nga sila eh. Si Allah namatay, nabuhay ba? Hindi siya nabuhay. Yung mga sikat na propeta, namatay, nabuhay ba? Hindi po sila nabuhay. Hindi sila katulad ni Kristo. Bakit? Si Kristo, Diyos talaga. Yun ang tunay na Diyos. Yun ang totoong Diyos. Kailangan ma-realize po natin ito. Kailangan nagsisink in po sa atin. Sino yung Diyos mo? Amen. No? Sabi sa John 6:35, lipat mo lang ng konti yung Bible po ninyo. Verse 35 po tayo. Ako ang pagkain nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw. Kailanman, literal na pagkain ba to? Hindi. Kasi yung mga nakakarinig po nito, akala nila mga literal yung sinasabi ng Panginoong Jesus. Ang sabi ni Jesus Christ, I am the bread of life. No? Ako ang pagkain nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom. Bakit? Sapat-sapat na siya. Sapat na yung salita niya. May kailangan ka pa ba bukod sa Biblia? Pwedeng magbasa ng ibang libro, pero ang Biblia, sola scriptura, scripture alone, sapat-sapat sa lahat ng pangangailangan po natin. Kaya nga sabi niya, ang lumalapit sa akin, hindi na magugutom, wala ka na hahanapin ibang pagkain spiritual. Sapat na si Jesus Christ. Hindi ka na dapat naghahanap. Parang ayoko yung turo doon. Paulit-ulit si Jesus Christ. Dito tinuturo paano yumaman. Gusto niyo po yun? Ngayon, masama bang yumaman? Hindi. Kung kalooban ng Diyos, bakit hindi? Tama po? Amen? Kaya nga sabi niya rito, pag lumapit ka sa akin, di ka na magugutom, di ka na mauuhaw. Bakit? Sapat na siya. Actually, sapat at higit pa. O, kinakanta pa natin yan. Wala ka nang hahanapin. Si Jesus lang. Salita niya lang, sapat na. Amen. So, embrace your life as a Christian. Love, come and draw near. Lumapit kang mabuti sa Panginoong Jesus para makilala mo siyang mabuti. Kaya nga sabi ni Missionary Johan, come to Jesus Christ, katulad ng leper. Ikukunin ko lang yung mga pagtuturo po natin. Katulad ng leper na tinuro niya nung nakaraang linggo. Bakit pinagaling ni Jesus yung leper na yun? Kasi meron siyang tamang attitude. Wala siyang pakialam kung siya man ay i-bash. Sa salita natin ngayon, di ba, mga bashers, na siya ay i-bash or alipustain ng mga tao kasi may ketong siya. Hindi niya yun alintana. Basta siya, makakalapit siya. Ang target niya, ang goal niya, makalapit ako kay Kristo. Bakit? Alam niya, si Kristo makakapagpagaling sa kanya. Ikaw, kapatid, alam mo na si Kristo ang makakapagbigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Kaya dapat lalo talaga tayong lumapit. Bakit ka lumalayo? The more na dapat tayong lumalapit sa Diyos. Dahil nasa Kanya ang buhay. Kaya nga sinabi niya, tingnan niyo po yung mga sinasabi ni Kristo. Kung hindi magkakatugma. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Hindi mo ba? No one comes to the Father except through me. Siya yung daan, siya yung buhay, siya yung katotohanan. Sino ba yung hahanapin mong daan? Ano bang daan ang gusto mo?
Gusto mo ba ng maluwag na daan? Sige, umarya ka sa maluwag na daan. Ano sinasabi ng Biblia kapag maluwag ang daan? Kapahamakan ang pupuntahan mo sa maluwag na daan. Mateo 7, puntahan nyo na lamang po mamaya yung sinasabi ko. The narrow and the wide gate. Amen. So bakit hindi ka magpaka-Kristiyano? Nasa Kanya yung buhay. Bakit hindi tayo magpaka-Kristiyano? Nasa Kanya yung buhay. Siya yung makapagbibigay buhay. Na kapag lumapit ka sa Kanya, hindi ka na magugutom. Wala ka nang kakailanganin. Wala nang ibang hahanapin. Sapat-sapat ang Panginoong Yesus natin. Sapat-sapat, kumpleto ang salita ng Diyos. Wala ka nang kakailanganin. Ano pang hinahanap mong katuruan? Ang may nahanap pa po ba tayong katuruan? Yan, ganyan ang ganyan yung tinuturo. Maigi pa dito. Dito, tinuturo. Ganyan, ganyan. Kasi alam nyo, sa panahon po ngayon, nasusulat din naman sa Biblia. Saan ba yun? Sa Timoteo ba yun, mga kapatid? Kung ano yung maganda sa pandinig, yun ang gustong pakinggan ng tao ngayon. Tama! Pag maganda yung gusto nila, huwag mong i-open. Huwag kang magsasabi ng hindi maganda, ma-open, aalis, edi ma-open na kung ma-open. Kailangan malaman ng tao ang katotohanan. Amen. Ngayon po ang simula ng buhay na kung saan, sana, gagamitin ko yung salitang sana, magpaka-Kristiyano na po tayo. Dahil, wala ka naman ng ibang pupuntahan kung hindi kay Jesus lang Wala naman ng ibang daan kung hindi si Jesus lang. Wala naman din ibang makapagbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan, na maganda, kung hindi si Jesus lang. Wala na, naka-Jesus na lahat Why not give it all to God? Pero sa totoo po, hirap na hirap tayong magbigay ng buong-buo sa Diyos natin. Tama? Nahihirapan po natin ipagkaloob sa Diyos. Kung ano yung meron tayo, hirap na hirap po tayo. No? Pag magsasakripisyo na, napapagod na, sa ministry, sa kung anong ginagawa patungkol sa Panginoon, mas madalas umaayaw na. Ganun po ba talaga kadali para i-give up ang Panginoong Jesus? No? Ganun ba talaga kadali para sa atin na i-give up yung buhay na binigay sa atin ng Diyos? No? Para i-give up po natin agad-agad yung pagiging Kristiyano po natin, ipagpalit mo agad-agad si Kristo sa ibang mga bagay, sa ibang mga sitwasyon, sa ibang mga pangyayari, sa ibang mga gawain, at sa marami pa po mga kabalahan sa buhay dito sa mundo na to, napakadali po nating ipagpalit ng Diyos. Amen. Hindi tayo makagising ng maaga kapag kalinggo para sa Diyos. Amen? Kaya nga nag-announce na ako sa GC. Anong oras po tayo dapat bilang mga manggagawa ng Panginoon? Yung mga future na manggagawa naman, yung mga tinitrain po sa inyo, ganun din, maaga. Yan po yung katotohanan ng buhay ng isang Kristiyano. Sino lang yung pwedeng dumating ng alas 9? Bisita. First timer. At kung senior na po, yung mga senior natin, talagang binibigyan natin sila ng siyempre naman yung paglalakad nila, hirap na sila. Pero tayo, malalakas pa po tayo, dito ba? Isang beses, isang linggo, para maging maaga ka kay Kristo. Ang hirap po ba yun? Bakit ko ito sinasabi? Para may maglinis dito, hindi. Pagdating nyo karamihan ng dating nyo, maayos na to Tama?
Diba? Nung dumating kayo, yung karamihan sa inyo, maayos na. Wala na po kayong halos ginawa. Pero bakit ko ito sinasabi? Simple-simple. Oras lang, bagsak na tayo kay Kristo. Kaya isipin mo, imuni-muni ninyo, paano ko pa ibibigay yung ibang bagay sa Diyos kung itong simpleng oras na to kada linggo hindi ko maibigay ng sapat-sapat para kay Kristo? Nare-realize niyo po ba yung gusto kong sabihin? Naiintindihan niyo po ako? Kung itong bagay na to lang, maliit, sa totoo po, maliit na bagay. Gagastos ka ba sa oras? Hindi. Alam mo, kahapon Sabado, alam mo, kinabukasan Linggo. Eh di lahat ng kailangan mong gawin, gawin mo na lang maaga. Lalo na, katawan mo lang naman ang bit-bit mo. Amen po. Bato-bato, tamaan talaga yung dapat tamaan. Kasi kung wala kung magpo-correct sa atin, sino magpo-correct sa inyo? Amen? Still connected. Kasi nga, kung yung bagay na yun, hindi mo maibigay kay Kristo, paano mo maibibigay yung all in all mo sa Diyos? Ay, ayoko na dyan. Ganyan na yung sinasabi ng pastora. Sinabi ko bang dito na kayo tumira? Meron na po ba akong inutos na gano'n? Wala. Amen. Kaya nga, at least man lang, yung linggo, nagsama-sama tayo dito, magtulong-tulong tayo dito, kahit ano pong panawagan po, hindi po nangyayari. Ano po ang problema natin? Amen. May problema po talaga tayo. Bakit ganoon? Bakit kahit anong sabi ko, kahit anong paalala ko, ay hindi po nangyayari itong mga bagay na to. Kaya nga yung feeding program natin, pagpaplanuhan po natin mabuti. Baka ang mangyayari, may isang magluluto, may isang maghuhugas ng pinggan, may isang magtatawag. Kung sino lang yung naka-assign, sila lang talaga yung darating. Tapos, karamihan ng darating, senior. Nasaan yung hindi senior? Alam niyo ka, dun sa seminar ng Friday, ayan, si TRC makakapagpatunay sa inyo. Sabi ng pastor na nagtuturo, nagtanong siya dun sa isa, ilang taon ka na po? Ba, sagot niya, 60 plus ano. Hindi ka na dapat kasali sa Malapa. Dahil kailangan ng mga Kristiyano rin yung tinatawag nating self-care. Pero madalas kapag may gawain, sino pumupunta dito? Yung mga senior. Nasaan yung mga bata at hindi pa senior? Wala. Kami po, masaya kaming dumadalo sa mga ganyang gawain para pa nga yung makakatulong sa iglesia ay talagang gusto natin, ano? Sana ganun din kayo. Kung paano gusto natin magsama-sama po tayo sa gawain, sana ganun din kayo. Kapag nagtawag kami, o ganitong araw, may feeding program tayo. Hindi ba napakasaya, napakagandang tignan na marami po tayo rito na gumagawa lahat para sa ubasan ng Diyos? Amen. Diba hindi na kayo makaka-amen? You know what? The real life of a Christian is really like this. Ito na ang buhay ng Kristiyano. Sa totoo lang, ganito po talaga ang buhay ng isang Kristiyano. Kailangan, meron ka talagang mga masasakripisyo sa bahay mo, sa pamilya mo. Hindi ko naman sinabing huwag niyong intindihin yung pamilya niyo. Pero meron ka talagang oras na masasakripisyo. Bago ka umalis, iiwan mo na ng pagkain yung pamilya mo. Lalo na, ang mga gawain naman po dito ay announce. Kumbaga, alam mo na kung kailan, siyempre alam niyo ba gusto kong
sabihin? Piniprepara mo na. Naiintindihan niyo po? Kung kilala mo si Kristo na pinaglilingkuran mo, gagawin po natin to. Minsan nga kahit hindi ka natawagin, nandito ka eh. Bakit? Alam mo na ang pinaglilingkuran mo, hindi si pastora, hindi yung leader mo, kung hindi ang Diyos. Amen. Ngayon, bakit po natin ito binabahagi, sinishare sa inyo? Para ma-realize po natin. Baka kasi nakakalimutan na natin na yung pagiging Kristiyano po natin, hindi po kada araw lang ng linggo. Hindi po kapag nagte-training lang po tayo. Hindi po. Ang pagiging Kristiyano po natin ay hindi na tumitigil. Kahit natutulog ka na, Kristiyano ka pa rin. Amen. So we have to know Jesus more and more. Why? Kapag kilala mo yung Diyos mo, lalo mo siyang mamahalin. Kapag kilala mo yung Diyos mo, lalo kang lalapit sa Kanya. Kapag kilala mo yung Diyos mo, gagawin mo ang lahat ng bagay para sa Diyos mo. Ito yung nagbibigay ng buhay sa akin. Ito rin yung magbibigay sa akin ng buhay na walang hanggan. Bakit hindi ko ibibigay sa Kanya yung nararapat? Tama po. Ito yung Diyos na tumutugon ng mga panalangin ko. Bakit hindi ko ibibigay sa Kanya yung nararapat? Ito yung Diyos na nag-alay ng buhay niya doon sa krus ng Kalbaryo. Bakit hindi ko ibibigay sa Kanya yung nararapat? So we have to know Jesus. Kailangan kilala po natin ang ating Panginoong Jesus. Araw-araw nagpapakilala po sa atin ng Diyos. Mas lalo na kung binabasa po natin ang Biblia, mas nakikilala po natin ang Panginoong Jesus. When you get to know Jesus more, the more that you will love Him. Araw-araw, pag nakikilala mo ang Panginoong Jesus, mas lalo mo siyang iniibig, mas lalo mo siyang minamahal. Sino po rito yung mga in love? Taas kamay! May walang gusto magtaas. Hindi kita expected. Hindi, joke lang. Sa totoo, lahat naman kayo na in love na. Tama! Ayaw niyong aminin. May mga anak na nga kayo. Na-in love na tayo, di mo ba? Bakit mo mahal yung asawa mo? Nung simula, bago pa lang kayo, mahal mo, di ba? Habang tumatagal kayo, mas lalo mo siyang minamahal. Ay, magaling pala siyang magluto. O na, mas lalo ka na-in love. Na-impress ka. Ay, marunong pala siyang mag-ano. O, na-in-love ka. O sa babae naman, ay, malinis pala siya sa bahay. Kasi pag magkasama sa bahay, doon mo lang naman makikita itong mga ganito, di mo ba? Mas lalo mong minamahal. Bakit? Mas lalo mong nakikilala at nakikita yung kanyang mga magagandang katangian. Kaya mas minamahal mo yung tao. No? Ganon din po sa Panginoong Jesus natin. Kapag nakikilala natin na gusto ang ating Diyos, mas lalo natin gusto sa Kanya. Mas lalo tayong lumalapit sa ating pong Diyos. Mas lalo tayong nananabik sa Kanyang mga salita. Kumbaga, hindi mo ba kinasasawaan na makinig ng gawain, makinig ng salita niya? Hindi ka nagsasawa. Amen? Dahil yung nga sabi nga niya, I am the bread of life. Sinong lumapit sa akin, hindi magugutom. Yun po yung sinasabi ng Biblia. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw. So, lalapit tayo sa ating tunay na Diyos. Sabi po sa 1 Corinthians 2:9, unang Korinto 2:9. Sabi po rito, sige, buksan niyo po. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Hindi pa nakikita ng mata, naririnig ng tainga, hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Alam naman natin na meron po talagang inihanda ang Diyos sa lahat ng mga tunay niyang anak. Ano sabi rito? No eye has seen, no ear has heard, no mind can know
what God has in store for us. Ano yung nai-imagine mong maganda? Wala yun! Mas maganda pa ron! Ano yung nalalaman mong maganda patungkol sa langit? Wala yun! Mas maganda pa ron! Bakit? Wala pang nakakita. Amen. Pero anong sinisigurado nito ng Biblia? Ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Tingnan nyo ha, sino yung pinaghandaan ng Diyos? Ang mga umiibig sa Kanya. Again, paano mo masasabing iniibig mo ang Diyos? John 14:15. If you love me, you will obey my commandments. Walang ibang makakasagot niya, kapatid, ikaw lang. Tama po? Kaya kung sinasabi mong iniibig mo ang Diyos, tiyakin mong iniibig mo ang Diyos, at ikaw ay sumusunod sa Kanyang mga pinag-uutos. Maganda po ang nakahanda sa lahat ng mga umiibig sa Diyos. Wala pa nakakita, wala pa nakarinig. Kaya sabi nga, isipin mo na yung pinakamagandang bahay na gustong-gusto mo, higit pa doon. Higit pa doon ang inihanda ng ating Panginoon. Pangako po ng Diyos yan eh. Promise ng Diyos yan, oh. Amen? Ngayon, kung babasahin niyo pa po yung baba, sa 1 Corinthians 2, kung babasahin niyo yung 10 pababa, ang nakakaunawa lang nito at nakatatanggap ay yung merong Espiritu Santo ng Diyos. Sila yung mananabik sa mga ganitong pagkakataon. Dahil sila yung nakakaunawa ng talagang kanilang patutunguhan ng buhay after ng buhay dito. Dahil meron silang Espiritu ng Diyos. Kung hindi ka nananabik dito, kapatid, baka ibang Espiritu yung meron sa'yo. Basahin nyo, yan yung sinasabi sa verse 10 hanggang baba po. Mamaya, pwede nyo basahin sa bahay ninyo. Amen. So, napakaganda po ng pangako ng Diyos sa lahat ng mga umiibig sa Panginoon. No? Meron talaga siyang inihanda. Meron nakaprepare na po talaga yung kaharian, yung kingdom ng Panginoon. Kaya nga dun sa 12 questions for Christians, meron na, pero not yet. Bakit? Hindi pa natin nakikita eh. Dahil wala pa tayo doon, kaya not yet. Hindi pa natin nararanasan yung tunay na kaharian ng Diyos na inihanda niya para sa lahat ng umiibig sa Kanya. Amen. Kaya sabi doon, not yet. Hindi pa. Pati nga yung salvation natin, yung kakumpletuhan, pag nandoon na talaga tayo sa piling ng ating Diyos. The completion of our salvation. Kapag ka meron na tayo, tinatawag na glorified body. Dahil papalitan ng Diyos ang katawan na ito na nabubulok. Pag doon na tayo sa piling ng Diyos, meron na tayong glorified body. Yung katawan natin na yon hindi na mabubulok, hindi na magkakasakit, hindi na tatanda. Kaya hindi mo na kailangan ng kung ano-anong pamahid para bumata ka. Amen. Sabi po yun ng Biblia, hindi ako yung may sabi, na magkakaroon tayo ng glorified body. Amen. Malapit na po tayo magtapos. Yung po sa natanggap namin aklat kahapon, yung Voice of the Martyrs, sayang hindi ko nadala. Nalimutan ko talaga. Yung po ay devotional book. Pero anong kaibahan niya sa ibang devotional book? Ang kaibahan ng libro na to, doon sa ibang devotional book, ito pong lahat ng nakasulat doon sa libro na yun ay mga totoong tao. Kung ano yung naranasan nila sa pagiging Kristiyano po nila. And then, last night, sinek ko, kasi sabi nila, mga totoo daw yung na tao. I searched some of the names, kasi gano'n ako eh. Pag sinabi mong totoo yan, titiyakin ko na totoo nga. Ano niyo po, ako po yun ha, gano'n po ako. Kaya sinek ko, nag-google ako, and then I searched for some names. Totoo po, lumabas doon, Erkan Sengal.
from Turkey. Isang example yun kasi yun yung unang-una. No, kayo rin, pwede nyo i-search mamaya. Siya po ay dating Muslim, pero kumilala sa Diyos. Dahil siya po ay Muslim, namimigay siya ng mga sabihin na natin yung mga flyers. Wala siyang tigil ng kakapamigay. Inaresto siya ngayon. Kinukwento ko lang ng mabilis. Inaresto po siya. Kasi nasa siya eh. Wala po siya sa Christian country, ang Turkey. No? Nasa Islamic country siya. At siya nga ay Islam. Alam naman nila na Muslim siya eh. So inaresto siya, kinulong siya. Doon nag-iiyak siya sa kulungan. Panginoon, bakit ko ito nararanasan? Wala naman akong kasalanan. Bakit ako kinulong? Tapos pinaalala ng Diyos sa kanya. Diba sabi mo kahit ano gagawin mo para sa akin? Ngayon, ano pala yung pinapagawa ng Diyos sa kanya? Doon sa kulungan, kada araw, 3 oras po siyang nagsishare ng Word of God. And from then on, dahil sa ginawa niya na yun, sa loob pa lang ng kulungan marami po mga Muslim ang kumilala sa Diyos. Paglabas niya, pinalaya din po siya. Paglabas niya, maraming pumunta sa church kung saan siya umaaten. Tinatanong nila, sino si Yesu Cristo? Pero, ano gusto natin sabihin dito? Marami po namatay doon sa mga nandun. Meron nga Pilipina, batang babae, hindi na rin sinabi yung pangalan doon eh. Ilang taon yung mga anak yung nag-children ngayon? Yung batang babae na yung 10 taon, 10 years old, binugbog ng tatay dahil siya po ay sumasama sa gawain. Binugbog hanggang sa in-hospital, hindi na po sinabi yung pangalan ng bata. In-hospital po yung bata, kasama ng mga kapatiran, hinahanap niya yung kanyang puting damit. Kasi dirigaluhan siya ng white dress ng mga kapatiran. At yun yung suot niya, nung binugbog siya ng tatay niya. So, pakihinaan na po yan. So, hinahanap niya yung puting damit niya, nandun siya sa ospital. In short po, namatay yung bata. Pero bago siya mamatay, ang sabi niya, nasan yung puting damit ko? Kasi papakita ko yan kay Jesus. Na ako ay malinis na. Imagine, 10 years old. Kaya may naisip ko, itong mga bata na to, ilang taon na itong mga bata na to eh. Di ba? Namatay siya dahil binugbog siya ng sarili niyang tatay. Pero bakit siya namatay? Bakit siya binugbog? Dahil sumasamba siya, ma-attend siya sa church, napakababaw na dahilan. Pero doon sa bata, nasan yung puting damit ko? Papakita ko yan kay Jesus Christ. Very pure, very innocent. Now, kahit ako tinatanong ko, bakit? Bakit willing silang gawin yung kahit buhay nila? Pero mo yung 10 years old, naintindihan niya na. Nakakahiya naman, kung sasabihin ko yung edad ko, alam niyo na, di ba? Ikaw din sa sarili mo, ilang taong ka na. Ano? Hanggang saan ang kaya mong ibigay kay Kristo? Bakit itong mga tao na to, napaka-willing nila, up to the point of their life, karamihan sa kanila po, hindi naman mga sikat, pero up to the point of their life, binigyan nila yung buhay nila para kay Kristo. Bakit? Anong meron kay Kristo? Tapos tayo, nahihirapan lang tayo, umaayaw na tayo. Itong mga martir na to, when we say martyr, pag sinabi po natin martyr, sila po yung mga nag-aalay ng buhay nila para sa isang napakagandang layunin. At ito po yung mga Kristiyano na to, kaya nga yung title ng book ngayon, Voice of the Martyrs. Ngayon, anong naranasan mo ngayon, kapatid? At lagi mong sinasabi, ayaw mo na, titigil ka na. Dumating ka na ba sa punto, dumudugo na yung ilong mo? May nanakit na ba sa'yo? May nambugbog na ba sa'yo? Di ba wala pa naman kung nakakaranas yan?
Amen? Ngayon, sinasabi ko ba, kailangan maranasan natin yun? Hindi. Pero, up to what point katatagal? Up to what point na willing kang ibigay pati buhay mo para kay Kristo? Katulad ng mga tao na to, ano meron kay Kristo? Bakit okay lang sa kanila ang mawalan ng buhay? Basta na kay Kristo. Sabi nga ni Pablo, for me to live is Christ, and to die is gain. Willing eh. Di ba alam natin, yung 12 alagad, paano sila nawala? Hindi mo biro ang pagkamatay ng mga alagad ni Kristo. Pero bakit very willing sila na ganapin, na gawin sa kanila yung mga bagay na yun? Kasi kilala nila si Jesus. Kilala nila si Kristo. That after their life here on earth, magiging maganda. At totoong mangako ang Diyos. Na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kasi baka sabihin ng iba, sabi ng Biblia, hindi niya pababayaan ng mga anak niya. Bakit ang mga ito nakaranas ng ganito? Sa palagay niyo ba, hindi maganda yung kalalagayan nila ngayon? Kung para sa kalagayan natin, sino kaya magandang kalagayan ngayon? Sila na nasa piling na ng Diyos. Amen. Ngayon, saan ka nahihirapan at bibigay ka na, kapatid? Isip-isipin natin to. Tatalimuran mo rin ba? Pabalikan natin yung verse. Ikaw, sabi niya dun sa 12 alagad, kayo, aalis din ba kayo? Iiwan niyo rin ba ako? Di mo ba? Ikaw, iiwan mo ba si Kristo? Siya ang nagbibigay buhay na walang hanggan? Siya yung Diyos, banal na Diyos. Iiwan mo ba si Kristo? Dahil nahihirapan ka na? Dahil ang dami mo nang tinitiis? Dahil iyak ka na ng iyak? Dahil napapagod ka na? Hindi ba alam ng Diyos ang lahat ng yan? Kapatid, hindi ba alam ng Diyos ang mga yan? Alam niya. Alam niya. Amen. Ngayon yung mga ginagawa mo pag may ministeryo, mawawalan ba yan ng saysay? Hindi. Amen. The reason why God called us is to serve Him. Paano siya paglilingkuran? Sa pamamagitan din ng mga tao. At yung paglilingkod po natin, hindi lang po siya kada araw ng linggo. At yun nga yung nakakalungkot, araw na nga ng linggo, hindi pa po talaga tayo lubos na nakapaglilingkod. Masyado po tayong madamot. Hindi po ako hihingi ng tawad sa mga sinasabi kong salita ngayon. Because that is the reality. Konting oras para sa Diyos. Ngayon, nag-announce ako na half day lang ang gawain natin dahil may mga darating na artista dyan. Pero hindi ko sinabing walang gawain. May gawain. Yun na nga yun, half day na lang. Sana, diba? Nanaalan niyo po ba yung panghihinayang ko? Half day na nga lang eh. Sabi nga rin Nanay Saling, pasensya na, wala akong maitulong. Okay lang, kasi naiintindihan natin yung senior. Pakikilusin mo pa ba sila Nanay, Tatay Inyo, Nanay Saling, Nanay Ilya? Pagwawalisin mo pa ba yan? Ngayon, yung ibang senior, malalakas. Salamat sa inyo, malalakas pa. Nanay Emma, Nanay Penny, Tatay Chris, si RC. Ay, sorry. Yan, tuloy. Namali ako. Sorry po. Junior lang. Filipos 1:12-14. Last verse po natin. Filipos. Philippians 1:12-14. Sabi po rito, ibig kong malaman ninyo mga kapatid, sabi po ni Pablo ito, siya po yung nagsasalita, na ang nangyari sa akin ay nakatulong ng malaki sa ikalalaganap ng mabuting balita. Kita mo, nakakulong na? Ang nasa isip niya pa rin, mapalaganap ang mabuting balita at naging malaking tulong po yung nangyari sa kanya para pumalat pa ang salita ng
verse 13. Nalaman ng mga bantay sa palasyo at ng iba pang narito na ako'y nabilanggo dahil sa pagiging tagasunod ni Kristo. Kasalanan ba talaga yung maging tagasunod ka ni Kristo? Bakit siya binilanggo? Hindi. Pero nagdusa ang mga tao na to dahil sila ay tagasunod ni Kristo. Anong gusto ko pong sabihin dito? Mabigat na po itong mga nangyari sa kanila na to noon. Napakahirap na po na ikaw ay makulong. Hindi lang naman basta nakulong si Pablo eh. Lagi kong hinahabol, binubugbog, nilalatigo. Di po ba? Hanggang sa mamatay na po siya sa Roma. Verse 14. At ang karamihan sa mga kapatid ay lalong tumibay sa kanilang pananalig sa Panginoon. Hindi lamang iyon, lalo pang lumakas ang kanilang loob na ano? Ipangaral ang salita. Kumbaga naging encouragement pa sa mga mananampalataya yung naging karanasan ni Pablo sa loob ng bilangguan. Yung huwag natin sasabihin mo lang, bunga yung ginagawa natin. Tingnan mo, sila pa rin hanggang ngayon sa SCM. No? Nagkakabunga po. At may bunga. Hindi dahil sa atin, dahil sa Diyos. Ngayon tayo po ay nagpapagamit lamang sa ating Panginoong Diyos. Maging ganito po yung puso natin. Sabi sa Ezekiel, papalitan ko yung puso ninyo. Nabasa niyo na ba yun? Ezekiel, ano ba yun? Ito, ang galing talaga ng Diyos. Oh. Isang ganun ko lang. Ezekiel 36. Nasabi ko last verse na lang. 36 verse, chapter 36, verse 26 hanggang 27. Sabi ng Diyos, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Kita niyo na po? No? Nawa yung puso natin napalitan na. Nawa yung espiritu din natin napalitan na. Imiliniin po natin yung ating mga sarili. Bakit tayo bibigyan ng espiritu ng Diyos? Para makalakad ayon sa kanyang tuntunin at masunod ang kanyang mga utos. Bakit tayo bibigyan ng bagong puso? Para tayo ay maging masunurin. Kapatid, kung sumusunod ka dito, praise God. Sumusunod ka sa akin, sumusunod ka sa leader mo, praise God. Pero ang totoong sinusunod mo, ang Diyos. Again and again, the reason why we have leadership ay para sa kaayusan. Hindi pwedeng walang leader ang isang pamilya. Iba nga, sa loob ng tahanan, sinong leader? Tatay. Nanay na, napalitan. Napalitan na pala. Hindi ako na-inform tayo. Hindi, nagdudoko ng si tatay. Siyempre siya pa. Diba? Somehow, hindi ko sabihin, bakit? Hindi, kasi hindi pwede yung kung ano gusto mong gawin, gagawin mo. Kung ano gusto mong kilos, yun ang ikikilos mo. Hindi po pwede po yung gano'n. Di po ba? Naiintindihan niyo po, di ba? Yeah. So, sabi ng Panginoon, ng Diyos sa atin, bibigyan niya tayo ng bagong puso para maging masunurin. Kung sa yung puso mo, kapatid, bibigyan niya tayo ng espiritu para makalakad tayo ayon sa kanyang tuntunin at makasunod sa kanyang mga utos. Ang layunin ng lahat ng yan, para kanino pa rin? Para sa kanya pa rin. Wala nang iba. Kaya nga sabi sa Roma,
Through Him, paano ba yun? Sino nakakaalam mo? Yun sa pamamagitan niya, para sa Kanya, sino nakakaalam mo? Yan sa Roma? In Him, through Him, gano'n po. Sino nakakaalam mo? Gusto ko lang siyang balikan. Pag nakita niyo po, pakisabi sa akin. No? Kumbaga lahat-lahat, dahil sa pamamagitan niya, at para sa Kanya. Romans 11:36. Yan, buksan natin. Sabi, ayan. Sapagkat mula sa Kanya, buksan niyo yung Bible niyo. Sapagkat, 11:36, Roma. Sapagkat mula sa Kanya, at sa pamamagitan niya, at sa Kanya ang lahat ng bagay. Sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Amen! Hindi. Galing sa Kanya lahat. Galing sa Kanya, sa pamamagitan niya, para sa Kanya. So lahat-lahat, para sa Kanya. Tayo, lahat-lahat sa atin, para sa Kanya. Sabi ba huwag ka na magtrabaho? Hindi. Tama po, wala naman sinasabi dito, huwag na kayo magtatrabaho. Dito na lang kayo sa church. Hindi. Pero alam niyo kung ano yung gusto kong sabihin. Amen, mga kapatid. Kasi wala na pong bata sa atin dito, lahat po matatanda na. At nakakaunawa na sa salita ng Panginoon. Hallelujah. Tayo po ipanalangin. Nawa po meron po tayong nakuha, naunawaan, naintindihan, at sa mga darating na panahon, hindi mo na itong June, pero siguro sa next month, magkakaroon po tayo ng general meeting po natin. Sasabihin ko na as early as now, maybe next month, no? Magkakaroon tayo ng general meeting po natin. At inaasahan ko po na lahat tayo ay mananatili para mapakinggan po natin ang lahat po ng ating mga pag-uusapan. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa umaga na to. Thank you, God, for your word. May nasaktan man, God, thank you. Kung may na-open, thank you pa rin. Ang dalangin po, O Diyos. Kung may mga nakaramdam ng gano'n, nagkaroon kami ng pagkatuto. Nagkaroon kami ng pagkakulawa. Nagkaroon kami, Panginoon, ng mga realization sa buhay ko namin. Nawa mabalik kami sa katotohanan yung sinasabi mo sa Roma 11. Mula sa iyo, sa pamamagitan mo, at para sa iyo. Lahat-lahat ng ito, O Diyos, ay para sa iyo. Wala kaming ibang ninanais, kundi mabigyan ka ng kaluguran. Maitaas ang pangalan mo. Maluwalhati ka po namin sa aming mga buhay. Ano man yung mga nararanasan ng bawat isa ngayon naman? Ano man mga kabigatan meron ng bawat isa? Ano man mga tiisin meron ng bawat isa, O Diyos? Patatagin mo po ang bawat isa at manatili kaming malakas, manatili kaming nakatindig sa iyo, manatili kami sa aming mga pananampalataya, manatili kami sa paglapit namin sa iyo, at sa malubos naming maunawaan ang buhay namin bilang isang Kristiyano, bilang isang tunay na alagad ni Kristo. Ganito na po yung buhay namin. At hindi po kami nagsisisi. Hindi rin kami nangihinayang. Bagkos kami nagpapasalamat sa iyo. Dahil binigyan mo kami ng buhay na ganito. Dahil tinawag mo kami out of millions, Lord God. Pinili at tinawag mo po kami, O Diyos. Nagkaroon ka ng kahabagan sa bawat isa sa amin. Doon pa lang, panalo na kami, God. Very thankful and grateful na kami. Dapat ganun yung nararamdaman ng bawat isa. Dapat palagi kaming excited whenever we go here to praise you, to worship you, Lord God. We're very joyful and happy. Why? Because we are going to meet you. We're going to serve you, Lord God. Ganun dapat yung mindsetting namin. Masaya kaming gagapan para sa iyo. Masaya kami maglilipod sa iyo.
Masaya kaming sasamba sa iyo, Panginoon. Masaya kaming mapapagod para sa iyo, O Diyos. Humina man yung mga physical na katawan namin dahil talagang darating ito, whether we like it or not. Magpapatuloy ang aming kalingkuran sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, maraming salamat sa patuloy, Panginoon, pagbibigay mo ng gabay. Salamat din sa mga pangyayari. Salamat sa mga taong ginagamit mo sa SCM. Salamat sa mga bagong nakikilala. Salamat sa mga pribilehiyo na ito, Panginoon. Kung paano, Panginoon, we have access to some other things, to some other matters, Panginoon, concerning you, Lord God. Thank you very much, Lord God. Thank you, God. At sinasamahan mo po kami. Kaya ngayon pala, dinadalangin na po namin ang mga darating pang panahon. O Diyos, mas lalo kaming mag-alat sa iyo. Mas lalo kaming mag-init sa iyo. Mas lalo kaming sumunod sa iyo. Mas lalo ka namin mahalin. At mas lalo ka namin piliin, Lord God. Sa araw-araw ng aming mga buhay. Ikaw yung piliin namin. Bakit? Saan pa kami pupunta? Sino makapagbibigay sa amin ng buhay na walang hanggan? Kung kami tatalikod sa iyo, kung kami manlalamig sa iyo, saan kami pupunta, Panginoon? Sino makapagliligtas pa po sa amin? Wala na kaming pupunta hanggan. Amin sa iyo lang. Kaya ang dalangin namin, O Diyos, manatili kaming tapat lahat hanggang wakas. Nagawa natutuwa ka sa bawat isa sa amin. How we serve you, Lord God. Nawa napapangiti ka namin. Paano ka namin binibigyan ng kaming tulak? Paano namin iniaalay yung buhay namin sa iyo? Nawa, O Diyos, nagiging karapat-dapat kami sa iyong banal na harapan. Ikaw na Diyos na perfecto. Ikaw na Diyos na banal at malinis. Walang kapintasan, walang bahid, walang anumang uri ng kasamaan. Minahal at tinanggap ang isang katulad namin. Maraming salamat po. Purihin ka, nakilayan ka ng bawat isa sa amin. Sa aming lalaki. Amen.